Hello guys, good day! Today po ay magluluto tayo ng dinuguan na ang gagamitin natin na dugo ay boudin noir in French or black pudding in English. Ito po yung nahanap kong alternative para makaluto ng dinuguan. Kahit nasa ibang bansa tayo ay pwede tayong makaluto ng dinuguan. May karning baboy, sibuyas, sili, bawang, at dahon ng laurel. Sukang puti po yan. At saka yung Baguio beans tawag doon. At saka ang ating boudin noir o ang tawag doon, black pudding. So, umpisahan na natin guys. Uumpisahan natin sa pagpapakulo ng ating karne. Itong prosesong ito ay optional lang po, depende lang po sa inyo. Pero ako po, kukuluan ko po ang karne para talagang mawala ang langsa. Kasi yung asawa ko po, hindi sila sanay kumain ng dinuguan. So, kailangan as much as possible makuha po yung langsa. Ito po yung atay. Babalatan na po natin ang ating boudin noir. Sa French po, ang boudin noir ay dugo po yan ng baboy na parang niluto nila at ginawang sausage. At may halong na po yan, karne at mga spices. At masarap po yan. French boudin. Kompletong-kompleto ricados na po yan. Normally po, mas masarap po yung boudin na hilaw pa. Tapos lulutuin natin. Pero ito po yung nabili ng asawa ko kasi wala daw hilaw. So, ito na lang yung nakuha niya. Luto na po ito. Pwede na po siyang slice tapos kainin na. With bread. Ganun. Ayan, in-slice na po natin. So, pwede po yan lalagyan ng suka. Lalagyan natin ng suka. Lalagyan din ng tubig. At ibabad muna natin sa tubig at suka bago mo siya yung i-smash. Ganun. Pwedeng gamitan ng tinidor. I-check muna natin ang ating karne. Isang beses na pagpapakulo lang po. Ayan, na-strain na po natin. Tapos huhugasan. Ayan, ito yung proseso po para mawala talaga yung langsa. Gusto ko i-convince kasi yung asawa ko na masarap yung dinuguan natin. So, para nga walang sablay. Ayan. Dubling paghuhugas talaga. So, nag-blender na po ako ng kasi tamad po ko mag-smash ng ating dinuguan. So, yung ating boudin noir ay na-blender na. Ayan, iprito na natin yung ating sibuyas. Ayan. Haluin. Ay, nag-usok. Ayan. Bawang. Kunti lang yung bawang ko eh. Pero lalagyan ko po mamaya ng garlic powder. Ito po yung karne na nahugasan, na napakuluan ng isang beses, nahugasan. Asin po yan. Paminta. Ayan, dinamihan ng paminta. Yan, halo-halo. Toyo. Lagyan po natin ng toyo. Toyo o soyo eh. In French, soyo tawag dyan. Tawag nila ay soyo. Ayan, takpan. Medyo hinaan yung apoy. Mga 5 minutes lang siguro. Ayan. Kunti lang yung mantika nilagay ko para hindi tayo masyadong
makolesterol. Lagyan po natin ng tubig. O nalagay ko na rin yung bay leaves. Ayan. Palambutin natin. Hinaan po yung apoy at palambutin ang karne. Habang nagpapalambot tayo ng karne, lulutuin po natin yung atay. Hindi po siya atay pala. Ano po siya? Yung kidney. Yun. Kidney ng baboy. Ayan. Ginisa po natin sa butter para talagang malasa. Ayoko po kasing ma-overcook yung kidney kasi pag na-overcook po siya ay sobra pong matigas. So sineparate ko yung pagluluto nila, gisa. Ang nilagay ko po niyan ay ang garlic powder. Ayan, tamad po kasi ako maghiwa ng garlic. Masakit sa mata. Kaya garlic powder na yung gamit natin dyan. So, ayan. Make sure naman na lulutuin. Dinagdagan ko po siya ng honey. Masarap po yung liver pag may honey. Ayan. Halo-haloin. Mekos-mekos. O, diba? Updated ako sa mga expression. At yung ating Baguio beans. Ayan, string beans, tawag doon, di ba? Dito naman ay haricot vert. Haricot vert. Haricot vert. Vert kasi. Ayan, after 25 minutes na pagpapalambot, kasi maliit lang po yung pagkahiwa ko, so madali lang pong lumambot. Nilagyan ko po ng sili. Ngayon po, ay ilalagay na natin ang ating dugo or ang ating budang noir na ka-blender. Ayan. Ayan. Super sarap po niya. Parang totoong dinuguan. I-try nyo po. Sobrang sarap. Ayan. Malambot na po yung ating karne. Naka-laurel. May sili na. Ayan. Halo-haloin. Ganun pa rin po yung paggawa ng dinuguan na tunay na dugo. Ay, tunay na dugo naman to. Kaya lang may naka-sausage na. Ayun. Ayun. Kailangan pong halo-haluin para hindi po siya dumikit at mag-dry. Ayan. Gusto ko po yung i-achieve yung lapot na hindi masyadong masabaw. Ang pagluluto po natin ng dinuguan na gamit ay budang noir ay pareho din ng process ng pagluluto natin ng dinuguan na kailangan halu-haluin para hindi dumikit sa kaldero ang dugo at nang hindi sila parang magdikit-dikit. Ayan. Yan na po. Malapit na po siya maluto. At nag-reduce na nga po ang ating dinuguan. Ayan, lutong-luto na siya. Kaya idadagdag na natin ang ating ginaysang gulay. Ayan, mas maganda po kasi talagang i-separate yung gulay para hindi po siya malata. Ayoko ng malatang gulay sa dinuguan. Ayan. Optional lang po yung gulay kasi maraming gumagawa ng dinuguan na hindi naman nilalagyan ng mga gulay. Pakuluan lang po ng 5 minutes at ready to serve. Ito na po ang ating dinuguan.